Naiwan mo eh. Holder? Wala pang tao. Ay, dyan na si ano? Si Sige. Si Shea. Si Shea. Oh, Prime. Natanggal niya pa pala yung sintas. Prime ah. Hello, teacher. Good morning. Alcohol daw. Hello. Jay. Boxing lang tayo ng nails. Ayan. Babox ko lang yung mga nagawa ni Kim na nails. Ito yung mga boxes. Nga pala mga mamshi, mamaya ay sorry maingay. Mamaya ay check up ko sa OB. Sasama ako sa pagsundo kay Prime later. Nagpalista na ako. Tinext ko na yung nurse doon sa clinic. And ayun, may appointment na ako for OB check-up. Actually, yung OB na yun yung clinic kung saan ako nag-ultrasound. Doon ako nag-breast examination. And gusto ko lang magpa-follow up check-up kasi itatanong ko yung aking contraceptive. Kasi ang contraceptive na ginagamit ko is yung injectable every 3 months. Kung familiar kayo doon mga mamshi. Depo-Provera ang tawag. Every 3 months injectable siya. And gusto ko na kasi ihinto. So, hindi na ako nagpa-inject nung etong November. And, yun nga, sabi ng aking surgeon, nung nag-surgery sa akin, inopen up ko yun na ayoko nang ituloy. Kasi, medyo nabasa ko na isa sa mga dahilan yun. Pinaghihinalaan pa lang naman. Wala pang, alam niyo yun, hindi siya 100% na cause nung nangyari sa breast ko. Pero, isa yon sa mga pinaghihinalaan na cause kung bakit nagkaganito yung breast ko. And, hindi din kasi talaga siya maganda. Dahil 5 years na akong hindi nagkakaroon ng menstruation. Yes po, 5 years na. Medyo late ko na lang rin na-realize na oo nga no, hindi pala maganda yung ganun sa katawan. And gusto ko bumalik na yung regular menstruation ko. So ayun, magpapacheck ako sa OB later. Kung siguro magsasuggest siya kung ano ba yung alternative contraceptive na pwede kong gawin since hindi na nga ako magpapa-inject. So kayo mga mamshi, alam ko iba-iba tayong ginagamit na contraceptive pero meron talagang mga long-term side effect yung mga contraceptives. So, consult your OB, consult your doctor kung ano yung best option sa katawan natin. Ayun. Okay. Ito yung milk ni Prime. Lactum 3+. So, inom na uli siya ng milk. Hello mga mamshi. Nakauwi na kami. Ay, sobrang good news ng aking check-up sa OB. Pinaka pa ako kay Doc yung opera ko. Okay naman daw. Healing. Kasi may nakakapa akong konting matigas. Medyo
napapraning ako. Sabi naman ni Doc, normal lang daw, okay lang naman yung pagkapa niya. And syempre fresh pa daw yung opera, so may mga nasa healing stage pa siya. So parang tissue lang daw yun na naghi-heal. And ayan, hopefully tuloy-tuloy na. Sabi din ni Doc, pwede naman daw akong gumawa ng nails, basta naka-cover lang naman daw yung opera ko. So magdodoble-doble na lang ako, mag-gloves ako, magdodoble ako ng jacket, mag-apron ako para talagang protected and hindi ma-infect yung aking sugat. Praise the Lord! Morning! Mag-check ako ng documents, guys. Ito yung galing sa aming accountant. So, ayan. Kasi, hindi na kami magko-continue ng service ng accountant. Sobrang bigat kasi. So, nagpalit kami ng accountant. And, ako na yung magbo-bookkeeping. So, i-double check ko lang yung lahat ng documents. So, andito na yung mga books. Ledger. Journal. Columnar book, yung mga expenses. Ayan. So, ako na yung maglilista. So, ayan. Good luck sa akin, guys. Ayan, magkakape ako habang nagre-review ako ng books. Wala pa itong masyadong laman kasi nga mga mamshi. Sa unahang page pa lang, bago pa lang kami, di ba? Na ayan, dalawa pa lang. So, 2 buwan pa lang yung laman nito. Susulatan ko na to for the month of October and November pag natapos ang buwan. Tapos ready na ako mag-production. Ito yung mga natapos ko na, yung mga walang check. Yun yung aking gagawin kasi nga na-clear na ako. So, nagpaalam na ako sa doktor kung pwede na ba ako mag-work. And sabi naman ng doktor, as long as covered naman daw yung opera ko, safe naman daw sa infection. And araw-araw lang daw talagang lilinisin ng maigi at papalitan ng dressing or ng bandage and ng gasa. Ganon. So, araw-araw naman naming nililinis ni Paulo and ayun, sobrang thankful ako kay Paulo kasi siya ang naglilinis ng sugat ko. Hindi ko talaga siya kayang linisin mag-isa kasi kailangan ipapasok ng maigi sa opera yung mga gasa. Tapos kailangan naka-sanitize, naka-surgical gloves lagi si Paulo pag nililinis yung opera ko. Talagang ingat na ingat kami, malinis yung lahat ng hahawakang gamit bago humawak sa aking opera. So ako hindi ko siya kayang linisin pa mag-isa. Hopefully pag medyo pahilom-hilom na, kaya ko nang linisin ng nakatayo ako tapos titingnan ko na lang sa salamin. Pero ngayon kasi kailangan nakahiga, tsaka kailangan masiksik ng maayos yung gasa sa loob ng opera kasi nga open wound siya. So ayun mga mamshi, God bless your day. Ayan, magbabalot ako ng gift ni Prime. Actually, ito ay for school. Kasi every Friday, nagbibigay kami ng gift. Eh, hindi kami nakapagbigay ng 2 beses. So, ito sinobrahan na namin. 3 weeks kaming may utang na gift. So, ayan. Babalutin ko lang kasi sabi ni teacher sa kanila is para daw ma-excite ang mga kids na marami silang bubuksan sa December. So, malapit nang mag-December and excited na ang mga kids na buksan ang mga naipon na gift. We've been doing this since September na every week kaming nagbibigay ng gift. So, marami-rami nang naipong gift si Prime. Actually, mga mamshi, medyo may pangdaya kami dun kasi yung iba niyang lumang laruan na hindi niya ginagamit. Siguro 3 gift yun or 4 na yung mga hindi niya nalalaro na toys na bago pa is
binalot namin para hindi naman lahat is bibilhin. Pero yun naman ang suggestion din ni teacher, yung mga medyo hindi nila masyadong nalalaro, pwedeng balutin din pangdagdag sa bubuksan nilang gift. Red wine for Father Marvin. Red wine. Pili ka nga. Thank you. Saan ka punta, Prime? Church. We're going to a different one. Punta kami ng Novaliches Church. Ito yung pinapasokan ng Grab eh. Pagka pupunta tayo doon. Dito ba? Oo. Ah, malapit lang pala. Good evening mga momshies. Kakauwi lang namin at ang oras ay magsi-7 na po ng gabi. So, thank you Lord, natupad yung mga wishes ko ngayong araw. Na-meet namin si Father Marvin, kwento ko sa kanya yung nangyari sa akin and yung kabutihan ng Diyos na ipinagkaloob niyang kagalingan sa akin, sa mga pinagdaanan ko. And sabi ni Father Marvin, ang ganda daw ng story ko and ang bilis kong nakuha yung himala and yung kagalingan na inaasam ng puso ko. Thankful din kami na nakapagdasal kami sa harap ng mapaghimalang birhen ng Lindogon sa Simala Church, Cebu siya. Nandun siya sa Santa Lucia Parish, sa simbahan ni Father Marvin. So, nood kayo every 6 PM Healing Mass ni Father Marvin sa Facebook page ng Gabay Aral. Good night mga momshies! Ating Panginoong Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At ang You may also close your eyes. Summer! It's summer! Alam po ninyo, may ikukwento ako sa inyo. Kahapon, mayroon pong nagpunta dito na mag-asawa, taga Rizal po sila. Pero bata pa sila, para mga kaedad ko lang. Mag-asawa po sila, tapos kasama nila yung maliit nilang anak. Nagpunta po sila dito kahapon. So yung babae po yung lumapit sa akin. Tapos umiiyak siya at nagkwento. Yung babae po, last September 6, siya po ay na-diagnose with stage 3 breast cancer. No? So, yung unang doktor na pinuntahan niya, ang diagnosis sa kanya ay breast cancer na stage 3. So, nag-second opinion daw po siya. The same diagnosis. Stage 3 breast cancer. Pero tinry pa rin niya for the third time and fourth time. 4 na doktor ang nagsabi sa kanya na yun ay stage 3 breast cancer. So siya po ay in-schedule. Nung nalaman daw niya yon na stage 3 breast cancer, 4 na doktor ang nagsabi. Siya po ay na-depress. Talagang na-depress yung ate. Hanggang dumating yung mayroon siyang, I don't know kung kaibigan niya yon, sabi niya, hindi ko po maalala.
may nag-share sa kanya ng ating healing mass. May sakit din yung nag-share sa kanya, nagda-dialysis naman. So, shinare sa kanya yung ating gabay aral healing mass. Doon siya nagsimba na gabi-gabi, pag tayo may healing rosary, kapag tayo may healing mass, nagsisimba yung ate na sinabihang may stage 3 breast cancer. Then siya po ay in-schedule for operation November 6. Nito lang. November 6. Alam po ninyo, nung binuksan daw yung kanyang breast, walang nakitang cancer yung doktor. Kahit daw po yung mga doktor, ang sabi daw ng doktor sa kanya, bakit iba yung diagnosis dito sa pagbukas namin sa iyong breast na wala daw makitang cancer? And then nung time na yun, November 6, siya dineclare agad na cancer-free. No? Walang cancer. So, yun po, nagpunta dito yung babae kahapon. No? Narinig po ng mga ibang tao yung kanyang kwento. So, nagpapasalamat siya sa Diyos. Kaya siya'y bumisita kahapon dito. Nagpapasalamat siya sa Diyos at sa mahal na birhen. Nasakto na nandito yung birhen ng Lindogon. So, tuwang-tuwa siya. Kaya sabi niya, Father, napakalaking grasya po ito sa akin at sa aking pamilya. So sila po ay taga Rizal na nagpunta po dito kahapon para magbigay ng kanyang testimony sa kanyang paggaling mula sa karamdaman. No? Kahit daw yung mga doktor ay nagulat po. Hindi nila alam kung ano yung sasabihin daw nila doon sa babae nung inopen yung breast ng babae na walang cancer na makita. So, wala pong imposible sa Diyos. No? Talaga ang Diyos ay napakabuti at ginagamit niya ang ating gabay aral healing mass para sa ganon ay magpagaling ng maraming may sakit. Kaya sa mga may sakit po na nagsisimba sa ating healing mass, just pray. No? Magdasal lamang po kayo. Time will come na kayo po ipagagalingin ng Diyos na walang imposible sa ating Panginoon. Grabe yung face ko. Dahil to sa skincare na ginagamit ko, yung Prestige na skincare, yung toner. Rejuve kasi siya. And sunscreen. So, nagre-rejuve ulit ako, di ba mga moms? And yung Rix kasi yung ginagamit ko before. Pero, nag-try lang ako nito. Ayun, nagbabalat siya. So, hopefully, matapos na itong pagbabalat na stage at maging clear na ang ating skin. Uminom lang ako ng vitamins. Ang vitamins ko is itong Centrum Advance. Nag-jacket ako kasi mag-general cleaning kami dito sa room. And, di ba nga mga moms? Yan, kasi mag-December na. So, kailangan ng maglinis-linis and uunahin ko dito sa loob ng aming kwarto. Gusto ko din palitan itong floor kasi ayan, butas na. Naka-linoleum kasi kami. So, ayan. May natira pang pamalit sa sahig. Nung last year kasi nung Pasko ay bumili ako ng parang vinyl ata yung tawag doon. Tapos, nilagay namin sa sala, sa kusina. So, eto, sana magkasya yung pangdikit at yung flooring ay mapalitan namin dito sa room para maging maaliwalas bago ang Pasko. At bibisita mamaya ang aking mga in-laws. So, maglilinis kami ni Paolo. And ayun, ayusin ko itong kwarto. Kasi ayan, ay nanonood akong showbiz update. Ay, lilinisin ko yung kwarto para at least bago ako mag-focus sa prime nails, maaliwalas kasi ayan, maalikabok na siya. So, papatulong ako kay Paolo mamaya na mag-general cleaning dito muna sa kwarto. Saan? Wow, did you make it? Yeah, it's good. Okay. It's nice. It's so pretty.
Nabalitaan niya na may lungsod na tinatawag na Eliman sa Persya. Bantog ito sa kayamanan sa pilak at ginto. When it is raining. Hindi lamang iyon,